Giit ng elder na nararapat lang na mamatay silang lahat dahil tinutuligsa nila ang world government. Sinabi ng scientist na hindi dapat wasakin ang isla dahil nandito ang hinaharap ng mga tao. Subalit nakahanda na ang mga malalaking navy ship kaya nagtakbuhan ang lahat upang hindi sila madamay sa Buster Call. At maging ang mga officer ay walang alam sa nangyari basta sumusunod na lang daw sila sa utos ni Elder Saturn. Samantala habang tumatakas ay naisip ni Bonnie kung gaano siya kamahal ng ama dahil kahit wala na ang free will nito ay nagawa pa rin siyang iligtas, kaya naawa siya sa kalagayan nito dahil nagdusa si Kuma ng dahil sa kanyang kapakanan. Giit ni Vegapunk na kung wawasakin nito ang Egghead Island ay parang winasak na rin niya ang future ng sangkatauhan. Dumating ang isang officer at sinabing kailangan ng umalis nila Kizaru at Saint Saturn bago pa magsimula ang Buster Call. Subalit nais manatili ng Elder kasama si Kizaru kahit magsimula na sila sa pagpapasabog sa lugar. Nagpakiramdaman ng dalawa at sinabi ni Vegapunk na patayin na lang siya nito pero kapalit ng kanyang buhay ay wag na nitong wawasakin ang isla dahil dito nakaimbak ang lahat ng kanyang mga research na magagamit ng sangkatauhan para sa future. Nakiusap din siya kay Kizaru pero walang magawa ang Admiral sa kagustuhan ng Elder. Nais malaman ng Elder kung may iba pang nalalaman si Vegapunk na nais nilang itago. Saka hindi daw nila kailangan ng pag-unlad dahil ang kailangan daw nila ay control. Nagmakaawa na ang scientist hindi para sa kanyang buhay kundi para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Ngunit sinabi pa ng Elder na pinapatay niya pala ang mga naunang umalis na mga manggagawa doon dahil baka may nalalaman ng mga ito tungkol sa Void Century dahil nakasama nila sa trabaho si Vegapunk. Di makapaniwala si Vegapunk sa kasamaan ng Elder para lang mapagtakpan ang Void Century. Pero sinisi pa siya ng Elder dahil siya daw ang nagpahamak sa mga ito kaya katulad ng mga tao sa Ohara ay nagkasala silang lahat. Kaya dapat daw sa mga traidor ay pinapatay. Nagpatuloy ang paglikas ng mga Marine patungo sa mga Navy ship dahil siguradong madadami sila sa Buster Call kung mananatili sa isla pero naiwan ng mga Pacifista doon. Habang patungo sa vacuum rocket ang grupo para gamitin ito upang magtungo sa kanilang meeting point ng mga kasama sa likod ng lab phase. Nag-alala si Bonnie kay Vegapunk kaya nangako si Sanji na ililigtas niya ito. Mag-isang nagbalik si Sanji para sa scientist saka kinontak ang lokasyon ni Nami na naghihintay na daw sa kanilang meeting point. Nagulat din ang dalaga nang malaman na tumawag ng Buster Call ang Elder. Kaya naiyak sila Chopper at Usopp dahil ayaw na nilang maranasan itong muli. Nagpanik ang Sniper dahil sa narinig. Kaya nais sanang tumulong ni Robin pero pinigilan siya ni Chopper dahil kailangan pa nitong magpagaling. Tinanong ni Nami kung nasaan ang Captain. Dahil si Zoro daw ay kasalukuyan pa ring nakikipaglaban kay Lucci. Pero patungo na daw doon si Jinbei upang tulungan ito. At si Brook naman daw ay nagbantay sa Sunny kasama si Lilith. Subalit hindi na nila magagamit ang Vegaforce 01 sa pagtakas dahil winasak na ito ni Kizaru. Pero meron daw ideya si Brook kung paano sila makakatakas. Samantala nakagawa ng paraan si Brook upang madala nila ang Thousand Sunny sa patutunguhan sa pamamagitan ng pagpapadulas nito sa ulap gamit ang freezing cloud na ginawa ni Brook. Kaya nakatanggap siya ng mga papuri mula sa tulong ni Vegapunk na si Lilith. Pero nang itanong kung paano sila hihinto ay natulala si Brook at inamin sa kasama na hindi niya pa naisip kung paano gagawin ito. Hindi na nila alam ang gagawin dahil dire-diretso ang pagtakbo ng Thousand Sunny. Sa grupo ng mga Navy ship ay si Vice Admiral Doberman ang namumuno. Nakita niya na nakataas pa ang Frontier Dome barrier ng lab phase kaya pinag-utos niya na mga nakapaligid muna sa lab ang kanilang wawasakin. Agad na itinutok ang mga cannon sa kanya-kanyang target ng mga ito. At sa utos ng Vice Admiral ay nagsimula ang pagpapaputok ng lahat ng mga barko patungo sa isla. Dumating ang malalaking mga bala nito at nagsimulang mawasak ang mga pinaghirapang mga gusali at lugar ng Team Vegapunk. Samantala napakalaki ng tiyan ni Luffy na hindi na makabangon at nasusuka pa dahil sa sobrang kabusugan. Subalit inabot na sila ng mga bala mula sa mga ship kaya pati ang mga marine ay nadamay sa mga pagsabog at tumalsik naman ang ating bida. Nagpatuloy ang lahat ng mga barko sa pagpapaputok dahil hindi sila titigil hanggat may nakikita pang mga nakatayong gusali. Ang mga Pacifista ay nagsimula na rin sa pagpapasabog sa buong lugar kaya mas naging mapanganib ang sitwasyon nila habang walang magawa si Vegapunk habang winawasak lang ang lahat ng pinaghirapan sa loob ng maraming taon kaya may halong kalungkutan at panghihinayang ang kanyang nararamdaman. Kaya naisip niya ang napakaraming ginugol na panahon sa pananaliksik ay mapupunta lang lahat sa wala. Pinapanood lang din siya ng Elder kung ano ang kanyang magiging reaksyon dahil nais din itong malaman kung meron pa siyang itinatagong impormasyon. Saka pinag-utos nito sa Admiral na patayin na si Vegapunk, kaya naman kahit nalabag kay Kizaru na patayin ang sarili niyang kaibigan ay napilitan siyang sundin ang kagustuhan ng kanyang superior pero binabagalan niya ang pagkilos dahil naghihintay pa siya ng himala. Dumating naman si Sanji pero nakita niyang tulala na si Vegapunk.
Habang nagpapahinga ang mag-ama ay inihanda naman ni Atlas ang vacuum rocket na siyang ginamit nila upang magtungo sa meeting point ng mga kasama sa lalong madaling panahon para tuluyan na silang makatakas sa isla bago pa man sila madamay sa pagsabog nito. Nang mapansin ni Kizaru ay nagkaroon ito ng dahilan upang hindi muna patayin si Vegapunk. At kahit napakabilis ng vacuum rocket na nahabol